There's a lot of ways that this thing can end, and that is entirely up to you. You're locked in here with me. You are locked in here with me. Nagsisimula ang pelikula sa isang flashback noong 1967 nang si Dr. Peter Litvenko ay naglunsad ng isang lihim na programa upang lumikha ng mga perpektong makina ng pagpatay sa pamamagitan ng biotechnology. Ang mga walang damdaming, walang takot na ahente ay hindi mapipigilan, ngunit ang proyekto ay pinatigil ng gobyerno at nawala si Litvenko. Ilang taon na ang nakalipas, si Dr. Albert Del Riego ng Syndicate International ay nabigo sa pag-uulit ng programa at nagsimulang maghanap kay Litvenko. Pagkatapos ng ilang taon ng paghahanap, nakahanap na ang koponan ng lead tungkol sa isang babae sa Germany na maaaring magdadala sa kanya kay Litvenko. Pagkakaalam ng clue, may hindi kilalang ahente na nag-disable ng power supply sa laboratorio ni Dr. Albert. Status. I hunted an agent once. Most rewarding catch of my career. Where is Katya Landis? Berlin. I found her in Berlin. But you won't find her. She is a ghost. I will. Ang balita ay umabot kay Syndicate Research Facilities Chairman Antoine, na agad na napagtanto na may sinusubukang pigilan silang muling buhayin ang agent program. Nag-utos siya na patayin si Agent 47 sa anumang paraan. Samantala, sa Berlin, nakilala natin si Katya, na anak ni Litvenko. Pareho silang hinahabol ng Syndicate at ng Agent 47. Sa loob ng ilang taon, naghahanap si Katya ng mga sagot. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling misteryo, kahit sa kanya mismo. Wala siyang naaalala maliban sa isang kupas na larawan at mga nakakalat na alaala. Ang kanyang pinakabagong lead ay naging isa na namang patay na daan. Halos imposibleng mahanap ang isang tao nang walang pangalan o clue na nakabatay lamang sa isang lumang larawan. Pabalik na siya, napansin ni Katya ang isang lalaking pinapanood siya ng mabuti sa bus. Pagkababa niya, tumungo siya sa kanyang motel. Ngunit biglang narinig niya ang mga marahas na sigaw mula sa malapit na eskinita. Sa instinct, ginamit niya ang kanyang telekinetic abilities upang mag-trigger ng police alarm. Habang naipako ang pansin ng lalaki sa ingay, nakatakbo ang babaeng na-atake niya. Sa ibang lugar, dumating si Agent 47 sa Berlin Airport. Hindi nag-aksaya ng oras, nag-hack siya sa database ng Berlin Police Department at nagsimulang mag-scan sa facial recognition records. Sa wakas, nahanap niya ang gusaling tinutuluyan ni Katya. Kasabay nito, alam ni Diana, ang superior ni Agent 47, na nagpadala ang syndicate ng isa sa kanilang mga ahente sa Berlin. Binigyan si Agent 47 ng mahigpit na utos, patayin ang dalawang target sa loob ng 48 oras, anuman ang mangyari. Hindi nag-aksaya ng sandali, nagsimula siyang gawin ang kanyang misyon. Naramdaman ni Katya na may paparating sa kanya. Bago makarating si 47 sa kanya, kinuha niya ang kanyang mga essentials at tumakas. Nang makarating si 47 sa kanyang kwarto, nakahanap siya ng mapa, sapat upang malaman kung saan maaaring pupunta si Katya. Tama ang kanyang hula,
Sa metro station, nakatagpo ni Katya ang isang misteryosong lalaki na nakakagulat na alam ang kanyang pangalan. You do know that stealing's crime, don't you, Katya? John Smith. I'd like to buy you a cup of coffee. Walk away or I'll scream. He won't care. He's here to kill you, Katya. And I'm here to stop him. The man I'm looking for, do you know where he is? No, but you do. Franco, we're coming your way. We've been sent to protect. His name is 47 and he's an agent, and right now the only thing standing between you and him is me. Dumating ang ambasador upang tanungin si Katya. Sinabi niya ang lahat ng tapat, kasama na ang katotohanan na hindi niya kilala ang kasama niya. Biglang nag-activate ang kanyang telekinetic ability, at naramdaman niya si 47 sa loob ng embassy. Nakapasok na siya. Ang kanyang bag ay naglalaman ng sniper rifle at ang buong katawan niya ay may mga nakatagong sandata. Nakilala ng mga guard ang banta, agad nilang inaresto siya. Gayunpaman, ang tunay na shock ay dumating nang ipakita ng kanilang database na walang record ng kanyang identity. I've run your face and your prints through every database we have. And you know what we found? Nothing. Why don't we start with your name? 47. What exactly are you? An assassin. You're here to kill who exactly? You love your family. Maybe we should just start over I here. believe you do. That's why you should let me go. There's a lot of ways that this thing can end, and that is entirely up to you. You're locked in here with me. You are locked in here with me. Two suspects, one male, one female, have broken out of interrogation room. Sergeant, is everything all right, sir? You want to tell me what's happening now? The man you're looking for, his name is Peter Aaron Litvenko. Your father is a geneticist, an expert in human biogenetics. They engineered human beings by targeting and enhancing specific genes. And your father was one of the program's lead scientists. They believe that you're the key to finding your father. Pagkatapos, siya ay nayanig ngunit mas nalilito pa. Bakit nila iniisip na maaari siyang magdadala sa kanyang ama gayong hindi niya alam ang pangalan nito hanggang kagabi? Inihayag ni Smith ang kanyang natuklasan sa kanyang pananaliksik kay Litvenko. Nakahanap siya ng file na nabanggit si Katya. Bago nawala, binago ni Litvenko ang DNA ni Katya na nag-program sa kanya na mabuhay sa anumang sitwasyon. Sa maraming paraan, mas advanced pa siya kaysa sa anumang ahente. Gayunpaman, ang takot ay malalim ding nakabaon sa loob niya. Kaya ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtago, at ganyan dapat magpatuloy kung gusto niyang panatilihin ang kanyang ama na nakatago. Biglang sumuot sa kanyang isip ang isang alaala ng research paper. Halos sigurado siya na sa kanyang ama ito. Pinagsama niya ang mga posibleng hideout. Habang sila ni Smith ay abala sa pagsasama-sama ng impormasyon, hindi nila napansin ang pagdating ni Agent 47. Told me you wanted to do this, and I told you I'd do it with you. But if you want my help, you have to tell me where he is. Sa loob ng ilang oras, umabot ang balita kay Syndicate Chairman Antoine. Mabilis siyang gumawa ng bagong plano, patayin si Agent 47 at dakpin si Katya sa anumang paraan. Samantala, nagising si Katya, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa isang upuan. Nakatayo sa harap niya si Agent 47. Mahinahon niyang ipinaliwanag na ang mga taong kanyang tinatakasan ay gusto siya sa isang dahilan, gamitin siya upang mahanap ang kanyang ama, at gagawin nila ang lahat upang maabot siya. Dahil dito, kailangan ni 47 na mahanap si Litvenko bago pa man ang iba. Kaya hinahabol niya si Katya. Siya ang tanging tao sa mundo na may kakayahang gamitin ang kanyang talino at instinct upang mahanap ito.
Kailangan ni Katya na piliin kung sino talaga ang kanyang kakampi. Nang sa wakas ay naabot niya at nahawakan ng kamay ni 47, nagsimulang mag-unravel ang katotohanan. Napagtanto niya na si Agent 47 ay nilikha mula sa parehong programa na dating bahagi niya. Pinaalala niya sa kanya ang araw na lahat ay bumagsak, ang araw na na-raid ang lab. Sa lahat ng bumabalik sa kanya, nagdesisyon si Katya na magtiwala kay 47. Hiniling niya sa kanya na kalagan siya, ngunit sinabi ni 47 na kailangan niyang malaman ito ng mag-isa. Sa likod niya, nagsimulang umiikot sa reverse ang isang malakas na jet engine. Biglang nagsimulang hilahin ng puwersa ang upuan at siya papunta dito. Sa wakas, pinakawalan niya ang kanyang isip, nag-focus, at na-visualize kung paano makakaligtas. Nang maintindihan niya ang paraan sa isip, nakaligtas siya ng nakakagulat na kadali. Gayunpaman, may isang pagdududa pa rin sa kanyang isip. Kung gusto ni Agent 47 na maabot ang kanyang ama sa pamamagitan niya, bakit siya binaril? You're the same as me, only better. You've been programmed. So I'm 43 versions better than you. Why did you shoot me? I marked you. Your father programmed you to see and hear everything at extremely heightened levels. So anticipate it. Area 4, all. Now. Hello, Katya. I want you to know I'm a big fan of your work, 47. It's an honor to meet a legend. Feel pretty good for a dead man, John. You missed. Hiniling ni 47 kay Katya na ihayag ang lokasyon ng kanyang ama, ngunit nagatubili si Katya, natatakot na baka patayin niya ito. Nangako si 47 na hindi niya balak na saktan si Litvenko. Sa hindi pagkaka-reluctant, binigay niya sa kanya ang sagot. Ang kanyang ama ay nasa Singapore. Hindi nila alam na lahat ng kanilang sinasabi ay sinusubaybayan ng agency ni 47. Agad na nagpadala si Diana ng isa pang ahente sa Singapore. Nakasuot siya ng eksaktong parehong suot at nakakagulat na kahawig ni 47. Ilang oras na ang nakalipas, bago umalis sa airport, binabala ni 47 si Katya na dapat nilang iwasan ang bawat security camera. Pinapanood sila ng syndicate. Sinubukan ni Katya na magtago, matalinong iniiwas ang maraming camera gamit ang kanyang kahanga-hangang talino. Gayunpaman, habang papasok siya sa kotse, nakuha siya ng external camera ng airport. Nagawa ng syndicate na masubaybayan ang kanilang lokasyon, bagaman hindi pa alam ni Katya at ni 47 ito. Were they syndicate? No, freelance. Friends of yours? Here, take your inhaler. It'll be all right. Excuse me. Where did you get that? I traded it. For what? Bring Litvenko and the girl to me. You shouldn't have come. You know who I am? I wanted you to have no part of what I was. To turn me into this isolated, afraid thing that I am, you had no right. Walk with me, Katya. I loved your mother very much. She wanted a child, but she was unable. So we broke every rule we had, and we made you. We knew that if you were discovered, they would take you from us. He's not going to kill you. Killing is what he is programmed to do and who he is. Tumakbo sila sa garage at kumuha ng isang fancy red Ferrari. Habang papalabas na sila ng gusali, lumitaw si Smith at hinarang ang kanilang daan. Ilang sandali pa, nagsimulang habulin at barilan sila ng mga bikers na may mga sandata. What do they want? More of me. 1 and 2 stay on them. 3 and 4 cut him off.
Right or left, Katya? Straight ahead. I want all units on station. We take them in the city. Well, what if we killed this Leclerc? Would it end then? Nobody ever gets close enough. Take her away from me! He was all I had. I have to help him. You can't. Napilitan si 47 na pahimatungin siya at dalhin siya. Ginugol nila ang buong araw sa pagpaplano at sa gabi lumipat sila malapit sa Syndicate headquarters mula sa isang liblib na lugar. Nag-hack si 47 sa kanilang mga sistema. Natuklasan niya na si Litvenko ay pinipigaan upang pilitin siyang ihayag ang formula para sa agent program. Ngunit sa halip na sumuko, pinuprovoke ni Litvenko si Smith, tinutulak siya na kumilos sa galit at magbigay ng nakamamatay na overdose. Pagkaalam ni Antoine nito, tumakbo siya mula sa kanyang safe house papunta sa facility. Paulit-ulit niyang sinubukang hikayatin si Litvenko, ngunit tumanggi ang siyentipiko na makipagtulungan sa anumang tuntunin. Lubos na naintindihan ni Litvenko ang motibo ni Antoine. Nais niyang magpatayo ng pabrika ng mga makina ng pagpatay. Saka na-detect ng sistema ang isang hindi kilalang intruder, si 47, na humiling ng deal. Sa totoo lang, walang balak si Litvenko na magbahagi ng kahit ano. Ngunit dahil lahat ng kailangan ni Antoine ay na-encode na sa DNA ni Katya, natukso siya sa alok. Pagkalabas ng chairman, nilusob ni Katya ito, na nagpabagsak ng buong helicopter sa kanyang lokasyon. Where is he? On the roof. Your mother will be proud. We'll find her. I believe you will. Confirm target termination. Terminated. And the other? Confirm second. Everything you taught me was just so you could have a diversion. To put a stop to the agent program once and for all. He died to save his children. This is your mission, isn't it? We determine who we are by what we do. Diana says hello. At dito na nagtatapos ang pelikula. E-comment kung ano ang iyong masasabi. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.